Okay, good morning good afternoon KGX, no? 12:40. So, check natin 'to mga kapatid. Okay, Bitcoin is around 64,600, okay? So, kung papansin natin, ito yung madalas yung nakikita, no? So, simula nung nag-DCA tayo, alam niyo 'to, no? Alam niyo 'tong chart na 'to. So, kung titingnan niyo, nagsimula tayo dito and then nung na-break, biglang bagsak, no? Nung na-break another, yung guhit natin na 67, no, 600, then bumagsak na naman. And then etong guhit na to, kung titingnan nyo, tinrack na naman niya, rejected na naman. Okay? So tingnan natin kung ano mangyayari dito. For me, baka hindi ko lang sure ha. Siyempre kapag ito tulad ng sinabi ko, no? Pag yung candle na yan, umangat yan hanggang dito sa area na to at hindi to na break, no? Possible magkaroon ulit ng downward yan. Okay? So, bumagsak ulit. Or possible pwedeng mangyari sa kanya to. So, hindi na umabot dun, no? No, hindi na umabot dun sa dulo, nagkaroon na siya ng dip. So parang pwede ring mangyari dito 'yan. Pwedeng bumagsak na dito 'yan at biglang 'di ba dumiretso na. So kasi kung titingnan niyo Friday, no? Friday today, once 'yan biglang lumipad hanggang bukas, so parang weekend pump 'yon. Medyo karaniwan kasi sa weekend pump nagkakaroon ng weekdays dump, 'di ba? So tingnan natin. Pero kung nag-sideways 'yan, no? Ano 'yan, no? Maganda ang entry ng Monday. Possible biglang lumipad or possible biglang i-break niya to. So dito lang ako nagbe-base. So far, ang nakikita natin ngayon, nag-buy ako dito sa area na to, 73.2. Nag-buy ako dito sa area na to, 70. Nag-buy ako sa 69. Nag-buy ulit ako sa 69. Nag-buy ulit ako dito sa 67. Nag-buy ako dito sa 64. Kung mapapansin nyo, bumibili ako ng bumibili ako ng Bitcoin DCA. Pero again, tulad ng sinabi ko, below 75 si BTC. So pag below 75 si BTC, ang sabi ko everyday ako bibili. Kaya bumili ako kagabi. So bukas ulit, bibili ulit ako diyan kahit hindi bumagsak 'yan mga kapatid at nandirito 'yan sa area na to, no? Bibili ako ng bibili. Kasi barya-barya lang naman yung nilalagay ko everyday. Minsan 500, minsan 1,000. 'Di ba? So hindi naman ano to, hindi naman 10,000, 20,000, hindi naman ganoon, no? So 100, minsan 500, minsan nga 400 lang eh. Basta 500 to 1,000. Okay? So yun yung ginagawa ko sa DCA natin. Ngayon, punta naman tayo dito sa charting natin for the XRP. XRP kasi, kung titingnan nyo, ayan, oh, gumuhit na naman tayo, mapapansin nyo, laglag na naman. Nandito na naman sa XRP sa pinaka-support natin, which is possible na kapag binasag niya to, ay pupunta siya dito sa area na to, sa point 9. Okay, sa point 9, dyan ako magsisimula mag-DCA kay XRP. Again, hindi na naman yung DCA na sinasabi natin na all-in agad. Tulad ng sinabi ko, DCA ko, barya. Minsan 500 lang, ganyan, no? So hindi ako hindi mo ako makikitang bibili niyan ng sobrang laki agad. Minsan 500, minsan 1,000, ganun siya. Okay? So hindi solid talaga ha, hindi solid na isang bagsak talaga. Parang Bitcoin lang din 'yan. So far, ang ano na natin kay BTC, ang holdings na natin kay BTC para maging ano lang tayo. Okay. Nasa I think 125 US dollar. Yeah, 126. Okay? So meron pa tayo dito na ipang DCA sa kanya. Okay? So ngayon, punta tayo dito sa ating XRP. So wala pa tayo, no? Ang asset pa lang natin ay si Ethereum. Okay? So ang holdings na natin na Ethereum 0.1 na. So nagsimula tayo sa 0.038, no? Parang 0.038. So ngayon 0.1 na. At worth, hindi, ano na to. So syempre, I think nasa worth 13,000 na yata to ngayon, 11,500. Kasi syempre, DCA, bumababa din yan. Dito din ngayon kay ADA, nasa 3K na tayo. Okay? So makita natin, bumagsak ulit sa ADA, bumili tayo 500 pesos. Di ba? Yung ginawa natin. And, kung titingnan naman natin, for the XRP, hinihintay ko lang tong area na to below 1 USDT.
doon ako bibili. Okay? So ngayon, pupunta tayo ngayon sa ibang chart natin, which is Sol. Marami nagre-request ng Sol. So Solana, for the Solana, ang chine-check ko ay Solana kasi 5 USDT to, nakaraang bear market eh. Gusto ko makita kung ano mangyayari talaga dito kay Sol eh. Okay? For Solana, check natin. Teka, nawalan tayo ng connection. So, ngayon lang tayo. Solana is under 77. Ayan na siya, no? Nasa 77 na si Solana. Sa totoo lang, ayokong pasukan pa to si Solana. Siguro sa 40, no? I think sa 40. Kung papasok ako kay Solana, siguro nasa 40. Siguro si BTC niyan nasa around 50 siguro, parang ganyan, no? So hangga't hindi pupunta si Solana diyan, hindi ako mag-e-entry, no? I think 40 USDT, no? So pero again, barya-barya lang kasi ang iipunin ko. So sa ADA kasi ano ang budget ko lang diyan, makonti lang talaga, hindi ganoon kataas eh. For the Ethereum, BTC, Solana, XRP, Dogecoin. Dogecoin kasi last bear market nasa 1.13 nung bumili kami niyan. So si ADA nasa 13.46 that time, no? So yan siya. So far wala pa akong ano dito kay Solana, no. Wala pa akong balak dito. Pero malapit na yan, 77, no. Kahapon nga 90 eh, 'di ba? So malay nyo biglang mag-drop. Eh ang lakas pa naman ng drop ni Solana. 'Di ba napansin nyo, 20% drop to eh, si Solana. 20% drop yan. So next, ang titingnan naman natin for Ethereum, ETH. Sa ETH naman natin, ito nasa 19 siya, no? So again, buying area ko talaga tong ngayon, no? Sa nangyayari sa kanya dahil sa bull plug, bear plug pala, no? Kung papansin nyo, talagang nalaglag siya. So ngayon, dito talaga ako, buying area ko talaga to. Okay? So hindi mo ako makikita hindi, pag ayan, umangat, again, hindi na muna ako bibili. Pero dito sa area na to, hanggat nandiyan dyan siya, buy lang ako ng buy dito. No, daily. Sabi ko nga, 500 pesos, yun lang naman yun. Di ba? So, para at least kahit papano, bumagsak man, hindi siya masakit, 'di ba? Hindi katulad nung 'pag nag-DCA ka kasi, ang taas kaagad ng nilagay mo. Kunyari, first DCA mo, ang budget mo 100,000, nilagay mo kaagad 50K. Masakit 'yun. Pag bumabagsak 'yun, nakikita mo talaga namumula ka, 'di ba? Hindi katulad nung barya-barya lang talaga. Kahit na bumabagsak 'yan, walang ano sa iyan. Kasi habang bumibili ka sa ilalim, bumababa yung average niyan, 'di ba? So, ganun lang kasimple. Para at least kahit papaano, hindi... Ang kulit ng buying ko. Sorry. Ano pala siya? Yan. 'Di ba? Para at least kahit papaano, makahabol, 'di ba? So ngayon, kung titingnan naman natin sa Bitcoin ETF, di sa February, so pagpasok ng Saturday, hindi na natin makikita, magko-close na naman 'to, no? So negative outflow pa rin, no? Outflow natin today is 258 million. So kung titingnan natin, Fidelity, Grayscale, ang mga nagbenta, si Bitwise, ARK, and 21 shares. Ganun din sa Ethereum. Gusto natin makita yung sa Ethereum. Negative 72 million, no? Ang Ethereum. For the XRP, positive sila. So, may bumili ngayon. Tapos sa Sol naman, positive naman. Sa Dogecoin, so wala. Sa Link, positive 1M. So, etc. So, yun lang yung napansin natin dito, no? Eto, nag-ano na. BlackRock na naman, no? Breaking news, no? 175 million, no? Sold. BTC na naman, si BlackRock. Ayan, no? Total of 434 million. Okay? So, yung net outflow ngayon. Okay? So, I think siguro magkakaroon ng konting galaw si market. So, tingnan natin yung market ngayon. So, siguro baka mamaya BTC, USDT, spot tayo.
64.9 pa rin. So, good. So, tingnan natin ano mangyayari dyan mamaya. And then, bro, tayo sa Twitter. Kung mapapansin nyo, sa Twitter talaga, grabe, no? Twitter yata ang pinakamalupit na indicator. Di ba? So, President Trump said during this administration, Bitcoin and crypto will skyrocket like never before, even beyond your expectation. Yes, nangyari naman to. Nag 126 beyond sa expectation natin yun. Di ba? 126 ang Bitcoin. Nangyari na yan. Pinapaulit-ulit lang nila, no? No, ito matagal na to. So, nangyari na yung 126. Huwag na nilang ulit-ulitin to, 'di ba? I think syempre magiging healthy ang market kapag nagkaroon pa rin ng cycle. Okay. Crypto. So, may bagong video sa Crypto. Isolated siya. Siguro isolated siya. Kasi, ang ginagawa kasi ni Crypto, para din siyang sa future ang ginagawa niya, kunyari hahanapin niya kung saan talaga yung big entry niya. Kunyari papasok siya ngayon ng 69,000. Pagpasok niya ng 69,000, leverage lang niya 10 times 10 leverage lang siya. Tapos ang gagawin niya, mahahayaan niya yung ma-liquidate, walang cut loss. Ngayon pag na-liquidate siya, papasok ulit siya ng entry. No, hanggang sa makuha niya yung talagang na accumulation na si BTC, talagang titira na, lilipad na, no? Hahanapin niya 'yon. Ganun ang style niyan. Kaya pero naging naging successful yung style niya. Pero ako ayoko yung style ng future na ganun kasi wala masakit 'yon pag lagi kang sunog. Kaya kung ginagawa ko lang talaga is better lang, magtawag dito, mag spot, no? Spot lang talaga ako. Again, so good lang naman yan. So tingnan natin kung gaano ka-healthy to. Kung gaano ka lupit tong support and resistance na binigay natin mga kapatid. Yun lang naman para at least nakikita nyo na everyday bumibili tayo. So ganun ang ginagawa natin. Daily video para at least makikita nyo kung ano yung ginagawa ko sa cryptocurrency. Okay? Saludo sa inyong lahat kay GX at sana nag-aano na rin kayo, no? Sana kahit papaano nag-i-imbak na rin kayo, pero syempre again, yung kaya lang. Okay? Yung hindi kayo may stress. Kasi baka mamaya imbak kayo na imbak tapos na-stress kayo. Okay? So, yun lang yun at saludo sa inyong lahat. Again, sa mga wala pang Bitonix and BitGet, no, nandiyan yung link natin sa description. At gamitin nyo lang yan kasi pag gumawa tayo ng group, no, yung nasa link natin, yun yung kukunin ko sa group, no. Pero syempre yung group na yon again, hindi naman siya yung group na talagang signal, no. So syempre ayun lang yung time na makikita nyo bumibili talaga ako. Okay? Saludo.